How can you let go of the world's grip on you? Where does our hope of victory lay when our case seems hopeless? Find that hope with us here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Praises be to God for this beautiful day, mga kapaglaom. Happy Sabbath kaninyong tanan and welcome to Let's Pray Pilipinas. And ako pong gina-welcome akong kauban din hiya. We have Pastor Kim and kapaglaom Renan. Good morning and welcome kaninyong tanan, mga kapaglaom, kaninyo nga nagalantaw karon bisan asa kamong dapit. Happy Sabbath, mga kapaglaom. Sabbath. Yes, and happy Sabbath mga kapaglaom. And of course, akong gi-welcome si kapaglaom Giselle. Taon-taon nga wala ka nagkauban kapaglaom Giselle. So, it's a blessing that you are with us. And of course, kapaglaom Kim as well. Thank you. And kamo pod mga kapaglaom nga wala gyud napakyas sa pag-uban kanamo matag adlaw sa pag-inampuay, and it's such a blessing nga duna tay mga prayer family nga gitawag, and that our network is wide, no, dili ramang dinhi sa Pilipinas kundi tuapot sa nagkalaing-laing nasod. Right. Pastor? Yes. Og sa dili pakita mo padayon ngadto sa unahan sa ato sab nga segment niining adlaw, ato sa itugyan kining atong programa ngadto sa atong Dios pinaagi sa pagampo, og ako kamong gihangyo mga kapaglaom nga magampo kita. Loving God, gracious Lord which is in heaven, we thank you for the hope that we have in Christ, that we have shared together once again this very morning of the Sabbath. As your people following this program in their homes, into the different countries around us, as we come together, dear Lord, we pray that you will be with us and bless your people, dear Lord, wherever they are right now. Yes. May your name be glorified alone today. Please hear our prayers, dear Lord. Empower us all. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Pastor Kim. And of course, mga kapaglaom, again, we would like to welcome everybody nga kamo naglantaw karon. We would like to invite you, mga kapaglaom, nga i-share ang ato ang live broadcast karon. Kung kamo naglantaw sa inyo nga GSA Channel 37, good morning and happy Sabbath day, mga kapaglaom. And of course, if you're watching Facebook Live, good morning, mga kapaglaom, and happy Sabbath day. Kung bisan asa ka mong dapit sa Luzon, Visayas, ug sa Mindanao, good morning and happy Sabbath, mga kapaglaom. Amo ka mong gina-remind to start sending in your prayer requests and praise reports nga makita ang ato ang hotline numbers sa ubos ato mga screens o sa atong screen, mga kapaglaom. Ug i-specify inyo nga pangalan, kung asa inyo nga dapit, ug unsa ang inyo nga ginapaampo sa ato ang pag-aubanan, pag-ampuan, mga kapaglaom, uban ang atong mga prayer partners around the globe. So kapaglaom rin ang happy gud ta nga makauban sila pag-ampo, labi na gyud na dito mga prayer partners dili lang din hiya inside sa Philippines but outside sa Philippines, no? Yes, right. It's a whole family, Pastor, no? Amen. And kapaglaom Giselle nga dili lamang dinhi sa ato ang nasod but sa nagkalain-laing dapit pod sa kalibutan. Right. And mga kapaglaom, sugdi na sa pagpadala ang inyong mga prayer requests, sugdo na may mga pagpasalamat sa mga natubag nga mga pag-ampo, mamahimo na ninyong isend sa ato ang hotlines. Ako lang pagabasahon for the benefit of those nga nag-andam siguro karon para sa church, no, and nakabutang lang diha ang cellphone or ang TV and naminaw lang sila. Kung smart subscribers mo, 0929-344-1777 o Globe ang inyong mga SIM card, 0916-5574-777. And dunay mga butang or mga pag-ampo nga dili nato ganahan isibya sa kahanginan, mamahimo ninyo kining butangan og word nga confidential aron dili nato kana siya isibya dinhi sa kahanginan, but ato na siyang ampuan pinaagi sa ato ang prayer family nga magaampo ni Ana of Air. And so
for the past days, Pastor, and weeks sa paglaom, Giselle, maybe months and years, dunay mga pag-ampo, and I'm sure nga dunay mga pagtubag ni Ana ang Ginoo. And naay pipila sa ato ang mga kapaglaom nga nagpahibaw sa ilahang mga natubag nga mga pag-ampo. Wow. And kini ipahat kanato ni kapaglaom Lilidon. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Happy Sabbath mga kapaglaom, and today we have another batch of praise reports. And to start off, gikan ni Nanita Tangwamos of Bugo, Cagayan de Oro City. Katong April 2, 2022, nagpa-include siya sa inyong pag-ampo tungod nabugat siya adto pag 2 until now sakit pa ang iyang ngipon o naggurgurog pud siya. And then pagka April 16, 2022, nagpasalamat siya og iyang gidayeg ang Ginoo. Medyo okay na siya karon og nakauli na pud siya sa ilang balay. Amen. Next is from Yukiko Albert. Iyang prayer concern is about bar examination, and pagka April 14, 2022, nagpasalamat siya kaninyo tungod ang iyang friend nga si Jerby Emmanuel Torres Juarez passed the bar exam. Wow, praise the Lord. Next Yeah. is from Escaner family. Katong April 10, 2022, nag-request siya nga i-appeal sa pag-ampo ang iyang anak nga si Annie May Escaner. Ampong sa safe travel niya paingon sa US Chicago, Illinois, katong April 11, 2022. And then pagka April 14, 2022, nagpasalamat siya sa inyong mga ampo tungod ang iyang anak arrived safely at Chicago, Illinois yesterday. Lastly is from Jane Castro Recodo of Zamboanga City. Katong April 5, 2022, nagpatabang siya pag-ampo para siyang apo nga si Ian Kent Castro Lavisto na asya'y hubag sa ilok og ubos sa dalunggan. Mga 1 year and 5 months na og unta maayo na siya. And pag April 19, 2022, nagpasalamat siya sa mga pag-ampo si Ian Kent Lavisto nga iyang apo kay naayo na ang hubag sa iyang ilok og ubos sa iyang dalunggan. Amen. Thank you so much mga kapaglaom for sending these wonderful praise reports, and I hope to read more of them mga kapaglaom, and I'm encouraging you to also send your prayer requests, and we will be happy and willing to pray for you. This has been your kapaglaom Lily Donhalo of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Amen. Amen. Amen to that, Amen. mga kapaglaom, no? We praise Yes. God atong mga natubag nga mga pag-ampo. Mga kapaglaom, if there is something inyong gipag-ampo and natubag na kana siya, mamahimo na ninyong i-share sa ato, and it's a blessing for everyone to hear. And that's just a few of the proof, mga kapaglaom, no, nga ang ato ang Ginoo na minaw siya, and He knows our needs and magatubag sa atong mga pag-ampo. That's And right. Yes. speaking of mga tubag sa mga pag-ampo, doon ay pipila sa ato ang mga kapaglaom nga naglaom pod nga tubag. ang ilahang mga pag-ampo matubag pod sa Yes. Ginoo. So ila ning gisend dinhi sa ato mga kapaglaom kini nga mga prayer requests, og ako ni siyang pagabasahon. Hinaot nga inyo po ning usuwat sa inyong mga prayer books aron matabangan mi ninyo sa pag-ampo. And for this batch, akong hangyoon si kapaglaom Giselle nga iyaning pag-aampuan. Okay. So, akong sugdan sa pagbasa ang mga pinadalang prayer request. Atong ampuan si Pastor Joseph Gastardo. Naa siya'y mga balatian karon. So, atong i-pray nga maayo na si Pastor. Yes. And i-pray po nato si kapaglaom Sani Rimotin nga I think mo take ni siya bar exam sa next nga bar exam. Yes. And nga unta makalahutay siya ni ini, no. It's a strenuous process, and ang preparation dili pud basta-basta. And I think si Sani, kapaglaom Sani, is an advocate of mental health. Basin Yes. magamit siya sa Ginoo dinha nga field to also help in that kanang matter, no, pressing matter karon. Now, si kapaglaom MSil
Badudaw mo take pod og exam karong September. I'm not sure if bar ba ni nga exam or unsa ni siya nga board exam, but i-pray nato siya sa iyang pagpangandam. And si kapaglaom Epitasio Villacorta nga madali ang iyahang pag-ayo sa iyahang mga balatian. Si kapaglaom Linda Bana dunay thoughtful prayer, not just for a family but for every one of us, nga unta magpadayon kita sa pag nga naay good health and maprotektahan ta sa Ginoo batok sa virus. And of course, kung dunay mga in pain and ay mga nagsakit karon, ang iyang pag-ampo is that maayo sila ni ana, no? Atong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Adele nga naa sa hospital karon, possible nga maoperahan siya. Kapaglaom Giselle, duna po'y friend ni kapaglaom Juliet, ang pangalan kay si Trell de la Peña, nga nagsakit pud karon. Atong i-appeal ang iyahang healing and recovery. And sa tibuok pamilya ni kapaglaom Juliet Gabor nga unta mamaayo lang ilahang panglawas o safe sila, no? So ako ang hinyon si kapaglaom Giselle to please pray. Makapaglaom amo kamong giawhag to please pray with us right now. Let us pray. Our loving and most caring Lord, we praise and honor thy name. Thou knowest that we are unworthy, but we are bringing right now the name of your Son Jesus Christ. Because we are hopeless, dear Lord. We are helpless, looking unto our circumstance that sometimes Ginoo among mabati nga dili na mo kaya kung kami mag-inusara. Nanginahanglan kami sa imuhang pagtabang ug paggiya. Niining matahom nga kabuntagon Ginoong Dios, kami nagaampo sa prayer concern alang kang Pastor Joseph Gastardo. Aduna siya'y mga balatian amahan nga ginahambing karon. Kami nagaampo nga kini imuhang wagtangon sa dili madugay ug mababalik ang iyahang maayo nga physical nga panglawas ug mahil pud siya spiritually and emotionally. Kami pod nagaampo Ginoong Dios kang Ma'am Sani Rimutin, hinaot pod amahan makalahutay siya sa iyahang upcoming nga bar exam. Kami nang hinaot nga tanan niyang gipangtun-an iyang hinumduman kung kini o Dios makahatag og kahimutan sa imong pangalan. Palihog ihatag kaniya ang kalampusan Ginoong Dios. Kami po nagaampo sa coming board exam ni kapaglaom MCL Badudaw. Ginoong Dios, nasayod ka sa iyahang mga pagpangandam, nasayod ka sa iyahang mga struggles, dear Lord. And we are praying that right now, you will visit her, dear Lord, ug ipahatag kaniya ang assurance nga sa bisan unsay mahitabo, ikaw mag-uban kaniya ug ikaw maghatag kalampusan niya. Ipabati Ginoong Dios nga ikaw man dili mo pakyas imong mga saad. Kami nagaampo pod kang Brother Epitasio Villacorta. Ginoong Dios, hinaot pod nga madali ang iyang kaayuhan. Duna siya mga balatian karon o Dios nga wala minasayod apan ikaw nasayod sa tanan niyang gipang agian karon. Busa kami nagaampo Dios nga imo siyang hikapon, ihatag kaniya ang healing iyang gikinahanglan physically and spiritually Dios. Tagamtam kaniya nga ikaw sa kanunay magauban ug magatubag sa tanan namong mga panyupo. Kami nagaampo o Dios sa handom ni kapaglaom Linda Bana alang sa kaayuhan sa tanan, good health dear Lord nga among gikinahanglan ang proteksyon labi na gyud sa nag-exist pa karon yo COVID-19. Please Lord, let your hands mag-cover kanamong tanan ug ilikay kami sa bisan unsa nga mga balatian, mga disgrasya ug mga katalagman. Kami po nagaampo sa complete healing sa katong adunay nagbalatian karon emotionally or physically, spiritually dear Lord. Katong mga kapaglaom, katong imo mga katawhan nga naa sa tumang nga pag-antos. Please Lord, comfort them through your Holy Spirit's guidance. Ug ikaw mag-assure kanila nga ikaw sa kanunay anda maminaw
ug andam muuban, ug andam mo dungog sa bisan unsa ang among ginahangyo sa among kasing-kasing, ug amo pong ginaampo ang Sister Adele nga ginaampo ni Kapaglaom Juliet nga na-admit karon sa ospital. Ginoo ihatag kaniya ang kaayuhan ug healing pod alang kang Trail de la Piña ug alang sa iyang tibuok pamilya ni Kapaglaom Juliet Gabor. Please, Lord, let your healing hands be upon them and assure them of your special blessings. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Daghang salamat Kapaglaom Giselle Amen. for that prayer. And so, doon na pa tayo mga pipila ka mga pag-ampo nga gipadala Kapaglaom Giselle. Would you Yes. mind to share it with Mga everyone? Kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo karon ang prayer request ni Kapaglaom Led Duran. Aduna siya prayer alang sa iyang auntie nga si Mami Ihurango nga nagsuffer pod mga Kapaglaom og cervical cancer. So ato ning appeal sa atong mga pag-ampo karon ug aduna po'y prayer concerns Kapaglaom Jane. Atong iampo ang iyahang loving family nga mahimo silang safe ug healthy ug magkabaton sila og strong body mga Kapaglaom ug sa tibok pamilya ang atong iampo. Si Kapaglaom Noel pod doon na pod siya prayer concern mga Kapaglaom atong i-appeal sa pag-ampo iyan tibuok nga pamilya, and again good health and protection. Naapod si Kapaglaom James ato pong i-appeal sa pag-ampo alang sa iya hapod mata Kapaglaom Renan Kapaglaom pastor nga nag-blurred karon no. Yes. Hinaot nga mamaayo siya sa dili madugay. Ato pong i-appeal sa pag-ampo ang prayer concern ni Kapaglaom Herminia Ferrer nga aduna siya mga emotional and spiritual healing concern dili lang kaniya apan sa iyang tibuok nga panimalay. Ato pong i-appeal sa pag-ampo karon si Kapaglaom Loradel iha nga prayer request mga Kapaglaom alang sa tibuok niya nga pamilya, good health, of course healing sa iha nga sister-in-law mga Kapaglaom nga naa karon sa ospital. And last din hiya sa atong batch 2 mga Kapaglaom dunay prayer concern si Kapaglaom Cheryl May. Atong i-appeal sa pag-ampo ang iyahang healing no, iyang ginapaampo ang blessing nga moabot adunay forgiveness and acceptance especially didto kaniya iha kani mabatnan. So atong i-ampo kini karon mga Kapaglaom atong hangyon si Kapaglaom Pastor Kim to pray with us. Shall we pray? Our loving God, gracious Lord, we continue to bring to you our supplications this morning. Yes. For your children are suffering and in need of your divine intervention. We believe that in Jesus Christ's name, our Lord, the things we'll be asking, we will surely receive. And with humility of our hearts, we claim for your promise, because you said, to those who ask will receive, and knock will be opened. Yes. And to those who look for it, dear Lord, surely we can find it, because you are a generous God. This morning, dear God, we pray to you our concern for Kapaglaom Mami Ihurango, for healing, for she is now suffering, the Lord, of cervical cancer. We pray also, the Lord, for the family of Kapaglaom Jane Abawag, that you will keep them in safety, and also you will bring your holy angels to watch over them, dear Lord, each day. We pray also, dear Lord, for the concern of Kapaglaom Noel Gonzalez, that you will please bless his family with good health and protection, and also for Kapaglaom James Gardner, that you will grant your healing hands to touch his eyes, the same as you have healed the blind man in Jesus' time. Yes. Lord, we pray also for the family of Kapaglaom Herminia Ferrer, that you will please grant the emotional and spiritual healing of her family. We may not know what they are going through today, dear Lord, but nothing is hidden in your eyes, so we pray that you will grant the healing that they need in this very hour of their lives. We pray also, dear Lord, for the concern of Kapaglaom Loradel, for her family's health and healing, and also for her sister-in-law who is now in the hospital. Pray, dear Lord, that you will please visit her in her sick bed today, and may your mighty and healing hands touch her.
We pray also, dear Lord, for the concern of Sister Cheryl Gorgonia, that you will please grant the healing for everything that needs healing in their lives, especially that you will grant the Holy Spirit to touch each heart, that will grant forgiveness and acceptance, especially for her, what she is going through today, dear Lord. Father in heaven, you are a God who heals our physical and spiritual need. And so we pray that you will grant our supplications this morning, and we praise you for the assurance that we'll receive what we've asked. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Ayan, salamat, Pastor, for that prayer. Praise the Lord. And mga kapaglaong for sending those prayer requests. Magpadayon kita later on sa mga pinadala nga mga prayer requests, and as you send your prayer requests, doon na tayo mga tunan, no? Nga pagpadayon sa mga gitunan nato for the past days karon nga week. And so for today, ang atuang discussion would be letting go of the world's anchor on me. No, and I would like to share our quote of the day. Niingon, trustful dependence on Jesus makes victory not only possible but certain. No, makita na or mabasa na nato sa In Heavenly Places 17, right? And so for this episode, mga kapaglaom, no, dunay story nga ato ang pagahisgutan, and nahitungod kini, maybe you are familiar with this about the demoniacs, and then unsay mga pamaagi sa Ginoo aron free kita niining mga pagpakasala, no, nga nag-wrap sa ato atanan karon kaning kalibutan. Now, for the benefit of those nga basin wala nakatan-aw for the past weeks, we were talking about testimonies of prayer or healing, prayers of healing, mga kapaglaom. So dunay mga discussions about physical nga healing, dunay mental healing, and different other aspects, mga kapaglaom. And then nahisgutan nato kung unsa ka gamhanan ang Ginoo to provide or to rather heal His people, no? And ato ka ng mapamalandungan, and it would be a great comfort for every one of us nga despite all of this kaning mga hopelessness, do na joy hope dinha sa Ginoo, and He is above all of these things that we are going through, may it be physical ailments, mental, and even of course our spiritual struggles. He knows, and He is there to reclaim us from what Satan is trying to kanang instill in us, no? So kana mauna siya ang ato ang mga gipanghisgutan for the past days, and I'm sure every one of us kapaglaong Pastor and kapaglaong Giselle, no, naka-feel nga muratag kaning na-wrap anang mga pagpakasala nga murag lisod kaayo ang paggawas ni ana, and hopeless kaayo ta. Tinod na kapaglaom Renan, gani doon na tayo sugilanon karon nga ato ang pagatun-an. I believe familiar mo ni ini mga kapaglaom, makita ni sa Mark 5 kung wala ko na sayo kapaglaom Pastor Kim, sa Mark chapter 5. Mga kapaglaom, basahan ninyo, kauban din haan sa inyong panimalay or kinsa inyong kauban karon ato ning pagatunan. I'd like to ask Pastor Kim to give us kung unsa man ang story ni ining behind aning a demon possessed man nga naayo kapaglaom Pastor, what is unsa may kalabutan ni ini sa atong panahon karon. Okay, thank you so much kapaglaom Giselle and kapaglaom Renan. Yes. Kung ato ning tamdan ang ato ang story karon sa New Testament, makita siya sa Mark. But during this time, there were three witnesses nga disciples na Jesus nga nagsulat ni ini nga account. Makita nato ni siya sa libro sa Mateo, chapter 4, unya makita usab nato sa Mark, makita nato usab sa Luke. If you'll try to consider atong ma-compare ang writings ni Mateo, ni Mark ug ni Luke, kang Mateo dunay duha ka demon possessed sa story, no? Unya kang Mark o kang Luke usa lang dito ang na-mention according pa sa commentary
tungod kay ang isa mas worse ang iyahang probably nga mas worse ang condition nining usa kaysa usa. But that was the commentary. So that day Jesus just have ended his ministry. Yes. And gusto siya nga mo pahulay. Oh, so 7 kilometers away from sa dito sa iyang gigikanan nga area on that day nga dito sila nagministry, nagpakaon, nagmensahe, naghealing. So gusto niya nga mo tabok na on the other side. So while they were on their way, ato lang tagaan og background, nagsakay sila baruto, giuno sila. And we know the story that the disciples forgot that Jesus was actually there. Nara sa dito natulog. Ug unya iyang gibadlong ang bagyo o ang storm. So to shorten the story, nawala ang bagyo, nawala ang dagkong mga balod, and according sa Bible ang term there and suddenly or immediately nawala dayon tungod kay naa si Jesus. Then pag abot nila on the other side dito sa shore of Gadarenes, pag naog ni Jesus with his disciples at the back, gisugata sila ni ining demon possessed. So meaning nakaagi sila og bagyo ng gabi una, a visible storm. Yes. Nakaatubang pagud sila pagkabuntag og usa ka tawo nga nayawaan. And kung imong tan-awon ni ang iyahang location dito man gud ani nga shore nga dito sila nagdak sa ilahang baruto. Inig adto nimo sa unahan makita nimo na dito ang minteryo. Oh, unya kaniadto ang ilang minteryo mga gikut-kut diha sa mga bato. Oh, so mura sila og mga caverns dito. So makasugod gyud ang tao dito sa ilahang mga pantheon. Pareha sa kang panahon ni Jesus Christ nga dako man iyahang lubnganan, makasugod ang tao. So dito siya ang katong mga nayawaan nagpuyo. Oh, og nga according sa story, na-possess siya og gitawag og legion. So ang term nga legion sa Roman soldiers, composed na siya at least thousands of soldiers nga kadaghanon. In other words, kini nga tao dili ni siya na-possess og usa lang ka evil. Daghan ka. Oh, evil spirit. Yeah, in other words, puno o daghan siya kayo og daghang kigdaotan nga espiritu nga ni-possess niya. Ang kinabuhi ni ining demon possess wala man ginganlan sa Biblia o kinsa ang ilang mga pangalan. Daghan na ni sila nga bisis nga gisuwayan og gapos. Pero dili gyud mapugnan ang gahom sa kakusgan sa gahom sa yawa i-compare sa gahom sa tao. Iyarang pangbugtuon. Where in fact, according sa narrative sa Bible nga di na magi antong lugar. Kay kung naay mo agi dito, ilamang kanang hadlukon o posible nga ilahamang patyon. So katong dalanha wala na gaagi dito. Oo, og nga nahitabo nga kining duha according ni Mateo, ang ilang gihimo, ilang ginasamad-samaran ang ilang lawas. No, gisamad-samaran ilang lawas o makita nato sila nga ang ilang nature baho, hugaw, unya lama na kaayo, unya ingon pa sa commentary, ingon pa sa Desire of Ages nga ilang mga nawong mura sila og mga mananap nga mapintas o murag leon nga nagangurob nga di na gyud nimo makita ang panagway sa tao nga di na gyud nimo ma-recognize nga tao pa sila. Oo, mao na siya og diha na nang isigilono na niduol sila kang Ginoong Hesus didto og sa laktod nga pagkasulti gibadlong sa Ginoo ang daotang espiritu og atong nasayran nga sa kaulihian nagpabilin sila didto sa maong dapit nila og sila nasadto ang nag-ebanghelyo didtong dapita sa Gadara. Renewed na. Oo. Wow. So na-renew na ilahang kinabuhi. So man say mubo lang background sa atong story ni ining kabuntagon. That's right. Yes. And kung ato ang huna-hunaon kapag laom Biselba, no, nga legions good to. And God was, or Jesus was able to drive them away. No? So, doon na tayo mga ato-apod nga mga struggles nga gripping us, no, na nagupot sa atoa. Right. And kung nabuhat magani sa Ginoo sa pag-abog ba na sa sa Bisaya ang katong legions of evil nga ni possess atong tawhana, why not the struggles that we are also facing right. every day, no? So dunay
verse nga ako ang ganahan i-share kapag laom Giselle Yes, go nga on. naa sa James 4 7 to 8 no ingon din submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw nigh, near, no? Old English. So, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Sa ato pa, Pastor di ay ba? Kapag laong Giselle, Yes. nga whatever it is we are struggling di ay, kinahanglan ta mo paduol sa kang Ginoong Jesus and maupo ng paagi nga maduol po siya sa ato no? Yes, So kita mismo ang moduol sa iya hapon. Yes, kapag laom rin mao ka na nga dugang pa ngano man makapangutana ta ngano man nga gisudlan sa yawa kanang kaniadto daghan man instances nga sudlan sa yawa ang tao. We know nga kining kalibutan giklaim ni sa yawa nga iya. Apil ang tao. So para niya iya ni nga posisyon sa magpagusto siya sa iyang buhaton. So kung imuhang basahon ang story ni Jesus Christ while dito siya sa wilderness after siyang baptism, ang ikatulo nga temptation sa yawa ningon siya nga ihatag nako ning tanan nimo kung musimba ka nako. In other words, iyang giklaim nga ang kalibutan iya ni. Yes. Ano? So mo nga usa sa reason nga iyahang ginaposes ang mga tao kay iya sab giklaim nga ang tao iya. But usa ka paglaom nga mga kapaglaom nga mo nang nianis gining Hesus kay iya tang giklaim nga iya gyud kita. Dili ta iya sa yawa. Kung hugot man ang hawid sa yawa nato mga igsuon, makabuhi ra gyud na siya nig naas gining Hesus sa ato ang kinabuhi. Sama niining giposes nga mga tao. Unya ang enemy o ang yawa pud kapag laom pastor and kapag laom Renan daghan din siya pamaagi aron mag-grip ta ba kanang makulong gyud ta sa iya nga snares bitaw makapaglaom. So dunay mga pamaagi din hiadi ay unsaon nato pag lingkawas ni ini nga grip sa enemy makapaglaom. So atong paghisgutan gibasa ni kaganina ni kapaglaom Renan sa book sa James chapter 4 verses 7 to 8 makapaglaom. Ato lang usa-usahon din ang mga points unsa ang pamaagi aron makalingkawas kita ni ini nga grip sa enemy makapaglaom. Number 1, let us submit ourselves therefore to God. Walay laid makapaglaom nga atong itugyan ang atong kagalingon dinha alang gyud sa Ginoo. Submission requires unsa man total surrender mga kapaglaom, dili lang kay 50% sa imong kinabuhi, 25% or 75%, 100% total surrender din haa sa Ginoo makapaglaom and counting yourself as no longer your own but Christ entirely. Nindot kaayo no nga ang kinatibuk-an sa imuhang kaugalingon imong itugyan. Ngano unsa may naaani kapag laomrenan? Unsa may benefit nga tugyan ato ang kaugalingon sa Ginoo? Yes, we need na ang ingana mga kapaglaom no nga total surrender like ang tanan atong itugyan dito kang Ginoong Hesus because we battle with ourselves. Yes. Lisod ang pag sa ni struggle with ourselves nga kontraho na to ang ato ang kaugalingon nga makalingkawas ni ana. So that means kung kita ra wala gitay sarang mabuhat. Helpless kaayo ta. But we have to surrender ourselves to Jesus Christ para nga iyatang tabangan to get out of that grip. Wow. Sama sa kanta, His strength is perfect. Amen. No? Amen. So yes, okay. Pastor. Go. Yes, gitagaan ta ni ini nga giya ni James tungod kay kining submission nagpakita ni siya og humility. Wow. No? Nakabalo ang Ginoo nga ang pride mo nay nagababag sa tao nga mo submit siya sa Ginoo. So this is contrast of pride kining pag-submit. Usahay dili nato wa nato gi-recognize nga sad-an ta or naatay sala. Mo nay pinakadako nga failure sa tao nga dili niya giila iyang kaugalingon nga nakasala siya. Therefore he doesn't need of Christ. Mo na nga this submission according to James is an act of humility. Mo day nga importante kay ni nga aron nga makabuhi ta diha sa grip sa kalibutan. Okay, I think we have the second lesson for this morning. Yes, and so we were talking about submitting ourselves kapag laom Giselle no to Jesus Christ. So
kung sa ato lang kaugalingon, no naaman jud ang mga pagsulay nga ihatag pud sa enemy sa tuwa ba, no? Disturbuhon gid pud ta sa kaaway. So unsaon nato pag resist ang panuway and nga para mo palayo siya sa atua, no? So naay mga ihonghong niya sa atua usahay, and this is very common nowadays, especially mga batanon and even mga hamtong, no? Kani bitaw maka-feel ta, pirmi ko makabasa about ani mga comments sa social media and all, nga kanang wala jud nag-love nako, wala jud ko uyab, anang feeling nato kay wala gyud nagpangga kay wala tay uyab. Okay, very common ha. Wala ko nang ego, but this is very true, no? Nga maka-feel dayon nga bati man siguro kog now. Wala man gyud siguro ko'y talent. Even at church we hear our brothers and sisters ngayon nga, ay wala man jud ko'y talent. Ana. Pero dili kaning mga usahay basin mga honghong ni sa kaaway nga, we would feel like we are unworthy, dili ta worth it. Makasasala ka ito sa katanan. And then honghongan ta sa panuway nga ay dili gyud ka worthy anang mga blessings sa Ginoo kay kabaluan na. Ana wala ka ana. Worthy ana. Right? Now, ato na siyang kontrahon, we have to remind ourselves, and this is through the guidance of Jesus Christ, through our constant communication with Him, no? Nga Jesus Christ came here, and that is to save us. So, kana siya, ato nang i-kontra sa ato ang enemy, nga Jesus Christ is our Savior and He is our advocate. That's right. No? And that leads us kapag lambernan sa ikatulong nga, ang pamaagi, how to resist the devil mga kapaglaom is draw nigh to God and He will draw nigh to you. Nindot ka ayo na mo, masumbalik pod sa imo kung ikaw nagpaduol din ha sa Ginoo, ang Ginoo po di ay mas mopaduol din ha kanimo. Now, kung kita nahigugma sa Dios makapaglaom, ato pong kanang ganahan pud ta nga ang ato ang strength, no, do helpless ta, do hopeless ta is ma-renew din ha sa Ginoo pamaagi or sa pamaagi nga kanunay ta mag-commune din ha sa Ginoo. So nagpasabot ni nga matag adlaw di ay kapag laminan kapag laom pastor maluya ang tao, no, nagi point sa iyang life nga maluya siya sa bisan unsa mga pamaagi or in one way or another makapaglaom maluya kita muna nanginahanglan ta sa strength sa Ginoo makapaglaom aron yahatang i-renewed yahatang tabangan. Now kung mahabit na sa tao mga kapaglaom nga kanunay gid mo converse sa Ginoo pamaagi sa pag-ampo kana bitaw nag-ampo ka nga or nakigsurya ka sama sa usa ka higala nimo nga suod kay nimo nga gusto gid nimo isulti sa ihatanan niya pag nakasulti na ka murag naka-feel ka nahuwasan jud ka. So gusto sa Ginoo nga ingana pod ang imuhang himuon dito sa iyaha nga as to a friend kapag lang pastor do na ka edisyon. Unsa may benepisyo nato ug paduol ta sa Ginoo siguro daghan, no? Let us learn from the life of Moses that he spent 40 days and nights with God. Pag naog niya dito sa Sinai, nakit-an sa mga tawo nga nagsidlak ang iyang panagway. Ngano man kay sa sige nimo paduol sa Ginoo, the more nimo ma-compare ang imong kaugalingon dito niya. Ug wa kay perminti nga makita nimo siya nga standard sa imong kinabuhi. Og pareho ni Moses nga sa sige niya paduol sa Ginoo, iyang makitaan ang iyang mga apan sa iyang kaugalingon. Wa sa laing tandian ang Ginoo ra gyud og sa Ginoo ra pud siya magpakitabang. Pero gani ang atong tandian atong kaugalingon ug unsa ang naka-post diya sa social media, ang hinungdan bisan og gwapa na kay ka, gwapo kay kaguyab na insecure lang gyapon ka kay ngano. Sige nimo padul-an katong mo to imong nahimong standard nga di man gyapon tumutabang nimo to come up with the best of your lives, no? Yes, thank you for the Lord is really good. Yes. So there is one point, final point pastor nga ako ang ganahan elaborate sa imuhan. No katuganing last part sa James 4:7-8 ba nga ni ingon nga cleanse your hands ye sinners and purify your hearts ye double-minded. Pwede man hindi mo i-elaborate pastor? Yes, pastor. Yes, na mga time nga mag-ampo ta. Nag-ampo ta nga atong pag-ampo, marag wala kalabot, marag wa kaabot sa langit. Marag darataman sa ceiling ba. Ngano man. Guilty ta sa ato ang mga gipanghimo. Usahay, bisan sa church dili ta mo dawat og bahin. Si kuan lang, pero wa sa kabalo ang naghatag nimo part nga guilty day ka of something nga imong gihimo. That is about
cleanse your hands, or ye sinners, kanang free of guilt ka. Right. Okay. Oh, kay nindot kay nigampo nimo sa Ginoo kanang hawan kay imong kasing-kasing ba. Inig mo appeal ka sa mga part sa church, walay mo babag nimo. Kay walay mo hatag nimo duha-duha kay ngano man kabalo ka nga walay babag tali sa imong Ginoo og ikaw. So, mani ikaw pat nga punto nga cleanse your hands ye sinners. Purify your hearts ye double-minded. No? Kay this is a removal of guilt sa ato ang kasing-kasing tungod sa atong sala. While at the same time, we cannot serve two masters. Yes, No? tinuod yun na. Nga nag-anak ka diha sa Ginoo, tinuod, you can be At the same physically naka sa Ginoo, nag-serve ka for example, di man na makita sa tao but God knows. Ug naon sa gay sa sulod nimo sa imong kinabuhi. Ug makita na siya when there would be circumstances nga mo test sa imong faithfulness. Mugawas ra gyud gihapon na siya. So muna, that's why we have to cleanse our hands. Kay kung unsay naa nato sa sulod, time will come, ma-reveal ra gyapon na unsay naa sa sulod. So, we cannot serve two masters according sa ato nga lesson this morning. Gani. Even si King David, makakapaglaom diha sa Psalm chapter 139 verses 23 to 24. Ang iyang pag-ampo sa Ginoo makapaglam atong pamalundungan. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxiety, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Hinaot mo po ni ang prayer nga atong kuptan karon makapaglam. Kung doon na may something na nakapag-grip sa ato ang kasing-kasing or sa ato ang kagalingan makapaglaom, ato ning itugyan sa Ginoo. Once again, total surrender din haa sa iyahang sa iyaha tungod kay pinaagi na ana makapaglaom ma-frita gani ingon sa ato ang quote of the day gaganina nindot kaayo nga dili lang siya possible but certain makapaglaom. Yes, amen for that. Right, so daghan kayong salamat kapaglaom Pastor and kapaglaom Giselle for sharing your insights and sa ato pong mga kapaglaom nga nagsunod for joining the discussion. So at this point mga kapaglaom, we will take a short break, pamalandungan nato ang usa ka music video. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise, praise, praise Him day and night. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise Him with my heart and soul and mind. I love to sing a song way up high. Lift my hands to the sky. Whisper softly, shout out loud, whistle a melody. Ooh, 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 ooh. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise, praise, praise Him day and night. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise Him with my heart and soul and mind. I love to sing a song way up high. Lift my hands to the sky. Whisper softly, shout out loud, whistle a melody. Ooh, 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 ooh. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise, praise, praise Him day and night. I love to praise, praise, praise in so many, many ways. Praise Him with my heart and soul and mind. Praise Him with my heart and soul and mind. Praise Him with my heart and soul and mind. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Again, we would like to give praise to God kaninyo nga naglantaw karon, nakig-uban ka nato sa ato ang nindot kay nga discussion, labaw sa tanan, nakig-uban ka nato sa pag-ampo. Thank you so much mga kapaglaom for watching and praying with us
today. No, magapadayon kita sa pagbasa sa atong mga prayer requests o pag-aampuan kini later on ni Kapaglaom Renan. Akong sugdan sa pagbasa sa prayer concern ni Kapaglaom April Rose, mga Kapaglaom, alang kang leaderly iyahang a friend, mga Kapaglaom, naa karon sa ospital ug nanginahanglan sa atong tabang pag-ampo. Doon na siya'y kidney disease, mga Kapaglaom. So hinaot mamaayo siya sa dili madugay. Doon na po'y prayer concern din hiya si Kapaglaom Ives May Paler, iyahang prayer concern, mga Kapaglaom, sa iyahang coming board exam o sa iyahang close friend, sa criminology. Okay. So ato po ning appeal sa atong mga pag-ampo karon. We have Kapaglaom Marites, iyaha pong ginapaapil sa pag-ampo iyaha nga nanay Amparo si Mafranca alang siya nga complete healing, mga Kapaglaom, sa iyaha nga balatian. Doon na po nagpaampo din hiya Kapaglaom Renan, Kapaglaom Pastor, alang siya po nga mga financial challenge karon, no? Doon na siya pinahanglan og dako gyud nga kantidad alang sa iyaha nga mga obligasyon. O at the same time, tambal pod sa iyaha nga papa, alang siyang operasyon, mga Kapaglaom, kay ingon siya din lisod jud kaayo ang kinabuhi o unta makabalik na pod siya sa abroad aron na pamaagi ana makalikom sila og financial, no? Doon na po'y prayer concern din na Kapaglaom si Jane Diva. Let us pray. Number 1, kang Priscilla Lim. Dunay sugat ang iyahang tiil, mga Kapaglaom, hinaot na maayo na siya. Ug kang Kapaglaom Danilo, ato pong iapil sa pag-ampo kay nawala iyang pananaw, nabulag yun siya, na blind yun siya, ug hinaot nga dili lang operahan, ingon din hiya nga mamaayo lang siya. Naapoy ginapaampo niya si Kapaglaom Armando Enriquez, mga Kapaglaom, alang pod sa iyahang ginahambing karon nga balatian. Dunay bato ang iyang nga pantog, Kapaglaom Renan, ug unta maoperahan siya, makita silag financial nga makatabang sa iyang operasyon. Doon na po'y prayer concern din hiya alang sa iyang mga children, siyang tibuok panimalay, alang sa reconciliation o peace sa tibuok niya nga panimalay. So ato ning appeal sa mga pag-ampo karon, and let us request Kapaglaom Renan to pray with us. Yes, with pleasure, mga Kapaglaom. Let's pray. Our Heavenly Father, we come unto your throne of grace once again, dear Lord. Yes. Thanking you for the privilege you have given us to pray for one another, dear Lord. Pipila sa imuhang mga kaanakan, nagpadala sa ilahang mga prayer requests, busa Ginoo. We would like to uplift and to offer these prayers unto your throne. Lord, I pray for the sister of Kapaglaom April Rose nga naa sa hospital karon, tungod sa iyang kidney disease, Ginoo. Ubani si Kapaglaom Leaderly nga bisitahi siya karon, Ginoo. Tanduga siya sa imuhang gamhanang mga kamot, ayoha siya, Ginoo, para nga sa iyang pag-ayo mamahimo niya sa pagdayeg ang imuhang pangalan, Ginoo, mapasalamatan kaniya. Ginoo, si Kapaglaom Ives May dunay usa ka close friend nga mo take og board exam para sa criminology. Kung imuhang pagbuot, Ginoong Hesus, nga ihatag nimo kini nga lisensya kaniya, unta imo siyang gamiton kana nga field aron sa pag represent kanimo pod, dear Lord. Ginoo, akong giapil sa pag-ampo si Nanay Amparo si Mafranca. Doon na siya mga gibati karon sa iyang panglawas, ug akong gihangyo nga imo pud siyang ayuhon. Kauban sa papa sa usa na mo Kapaglaom nga dunay operasyon nga umaabot ug mga tambal nga gipang-inom. Nasayod ka, Ginoo, kung kinsa kini siya ug unsa iyang mga panginahanglan. I pray, Ginoo, nga maging successful ang iyahang pag-adto sa abroad to help his or her family, dear Lord. I-provide kanila palihog ang ilang mga panginahanglan, especially financially, dear Heavenly Father, para nga ilang fulfill ang ilang mga obligations. Ginoo, pipila pa pod sa imuhang mga kaanakan, dunay mga gipang bati sila ni Priscilla Lim nga dunay samad sa iyahang tiil. Unta ayuhon po nimo siya, Ginoo, uban ni Kapaglaom Danilo humawid nga dili na makakita karon. Dear Heavenly Father,
in the past when you were here on earth, you were able to see the blind or to make the blind see, dear Lord. And ako ang gihangyo nga imo pong pagahikapon ang mga mata ni kapaglaom Danilo nga unta ayuhon nimo siya aron makakita siya balik, dear Lord. I also pray for Armando Enriquez, doon na siya bato sa iyang pantog and possible operation niya, Ginoo. Dako-dako ang kantidad nga kinahanglan niini ug akong gihangyo, Ginoo, nga ubanan nimo ang mga doctors, nurses ug medical practitioners nga nagatiman kaniya karon uban sa iyang pamilya, Ginoo. Hinaot nga imuhang ihatag ang mga panginahanglan nila para nga mahuman kini nga operasyon. Dear Lord, I pray for one of our senders nga concerned sa peace and reconciliation sa iyang family, and kung doon na pa man gani mga panimalay, Ginoo, nga nag-struggle karon, nga wala nagkahiusa, hinaot nga ikaw magapatunga kanila and bind them, dear Heavenly Father, with your love. Dear Lord, all of these prayers wala gyud ni sarang mabuhat niini busa. Among gipasalamatan nga imuhang gipaminaw ug pagatubagon ang kini nga mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. 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 Thank you Kapaglaom Renan for that prayer. Moving on sa ito nga last batch of prayer request. Ako ngayon si Kapaglaom Renan to read them. Yes, atong iampo si Kapaglaom Neliza Lim nga maayo ang infection sa iyahang ihi. And atong iampo ang anak sa ato ang sender nga si Ricky nga nag-apply og trabaho sa Bureau of Correction nga unta ihatag sa Ginoo kana nga trabaho kaniya. And doon na po'y nagpadala og pag-ampo diri para kang Sister Beth Polyescas nga doon ay sakit karon. And naa sa bones ang iyahang sakit, so naganto siya in pain, mga kapaglaom sa ato kanang idala sa pag-ampo. And doon na po'y gipadala nga pag-ampo si Kapaglaom Boy para kang iampo nato si Kapaglaom Rowena Marie Diamoda sa iyahang sakit nga gibati. And bago pa manggod siya nanganak, Kapaglaom Giselle, doon na pagyud siya sakit karon. And of course mga finances po nila nga panggasto ani no. Kapaglaom Giselle, doon na ba tayo mga nagpadala sa Facebook? Yes, gusto na ko basahon ang prayer concern ni Kapaglaom Zinaida Tupas. Iyahang prayer concern or prayer requests alang kang Emmanuel Tupas suffering from ascites. So ato ning appeal sa ato mga pag-ampo karon. Naapod si Marijen Bismanos, Makapaglaom iyahang prayer concern. Let us pray for all nation to bless them, have wisdom and strength. And ato pong i-appeal sa pag-ampo ang prayer concern ni Kapaglaom David Wells. Pray for peace in the world. Nindot kay nga doon natin mga kapaglaom nga nagaampo gyud ni ining very thoughtful. Dili na sila nga personal struggles apan sa tibok kinatibok-an gyud. Doon na pay prayer concern dinhi as Kapaglaom Rufa. Doon na siya stomach problem mga kapaglaom. So ato po nang i-appeal karon sa atong pag-ampo so atong hangyoon si Kapaglaom Pastor Kim to pray og ato pong i-appeal ang dentistry and civil board exam. Kapaglaom Pastor. Right. Okay, shall we pray? Ginoong Dios, sa padayon ining takna sa pagpangaliya, pagpasalamat o paghangyo diya kanimo amo no sabdalon ang mga yangungo sa imong katawhan sa nagkadaiya nga panginahanglanon sa kinabuhi. Ania karon ang pinalangga mo nga anak nga Sister Neliza Lim nga naghangyo nga imo siyang tabangan nga maayo sa infection, Ginoo, o nga among i-claim imong saad alang niining pinalangga nga anak. Amo sang iampo, Ginoo, si Kapaglaom Ricky Abison nga nag-apply sa Bucor nga makasulod na sab siya sa trabaho o nga i-provide sab nimo palihog, Ginoo, ang panginahanglanon pinansyal aron niini nga mga tinguha sa kinabuhi. Amo sang iampo, Ginoo, niining kabuntagon si Kapaglaom Beth Polyescas nga doon na sab siya sakit sa bukog o nga, Ginoo, dili lalim ang mao nga balatian o among iampo nga imo siyang hikapon ining taknaa sa among pag-ampo nga maayo ang iyahang balatian, Ginoo. Amo sang iampo si Kapaglaom Rowena Marie Diamoda
nga doon na siya gibati usab nga kaluya pas panglawas gumikan sa iyahang pagpanganak. Ingon man Ginoo nga doon na pa sila mga obligasyon sa ospital. Kami mag-ampo nga ang pinansyal o pisikal nga gahom sa imong gugma, imong ihatag kanila nga kini Ginoo ilang madawat. Amo sang iampo ang paghangyo alang kang Brother Emmanuel Topas nga aduna sa ascites Ginoo. Nga amo siyang itugyan sa imong mga kamot alang sa iyang kaayuhan. Ug amo sang dalon sa pagampo ang handom sa imong mga kanakan na nga mao si kapaglaom Marigin o kapaglaom Wills nga naghangyo kami uban kanila Ginoo nga imong itugot ang kalina o panaghiusa sa tanan nga kanasuran nga nagatagamtam Ginoo og kagubot. Amo sang iampo Ginoo si kapaglaom Rofa tungod sa kasakit sa iyahang tiyan nga iyahang gipamati karon nga imo siyang ayuhon nga unya ulabot mga adlaw sa amo na sa padayon ining programa sa pagampo dala niya unya Ginoo ang mga pagdaig ug pagpasalamat. Amo sa iampo Ginoo ang imong mga kaanakan nga mo-take sa dentistry o civil board exam nga Ginoo ang matag-usa sa ilahang paninguha o ilahang paningkamos pagtuon aron makabot kini nga mga handom imong taga-agahom nga sa diin ang kini nga mga propesyon ilagayod madaog uban sa imong gahom ug mamahimo kining dakong instrumento sa pagpanalangin ngadto sa nagkinahanglan ug ingon man diha kanimo nga ikaw ang among Dios. Salamat Ginoo ug niintak naa amo sang iampo ang nag-celebrate sa birthday nga mao si Sky Uy nga ikaw magpanalangin kaniya Ginoo sa iyang pagtubo ingon sa iyang pagkabata ikaw maghatag ni mayong panglawas uban sa iyang mga ginikanan ug mga igsoon. Ang tanan among itugyan kanimo nining kabuntagon sa ngalan ni Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor for that wonderful prayer, no? And nindot pud kaayo ato ang discussion for this episode mga kapaglaom. Kapaglaom Giselle. Yes, in conclusion mga kapaglaom, alang sa ato ang discuss ganhina, atong hinumduman that the yielding of self, surrendering all to the will of God requires a struggle. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. By faith, let us take Christ as our helper and plead with Him for strength to resist the enemy. Yes, and mga kapaglaom, when it becomes the habit of the soul to converse with God, the power of the evil one is broken. For Satan cannot abide near the soul that draws nigh unto God. That's right. Mga kapaglaom, again, thank you so much for joining our live broadcast today. Thank you so much for your prayers. Atong mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer concerns. Still, atong ipadayon ang atong mga kinasing-kasing nga pag-ampo ngadto kanila og kaninyo pod. Kami pod mag-aampo ngadto kaninyo. Mga kapaglaom, atong hinumduman that let us constantly submit ourselves to God. On behalf of Kapaglaom Mind, this is Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And mga kapaglaom, let us moment by moment draw near to God. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, reminding you to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Mga kapaglaom, Jesus saves and He has the power to free us from the grip of the enemy. This has been your Kapaglaom Kim saying, let's pray without ceasing. Kami ay inyong kabag sa pagampo din hilang sa Let's pray Pilipinas, Where you don't have to pray alone. Kasi kanan kalimtan mo, hikap mo lang makayon ako. Kabubukod mo ang matuman, gugma mo